pera ng bayan. Nilustay niya ang pera ng bayan habang ang mga tao, ang mga Pilipino, marami ay kailangan ng ayuda. Siya naman ay naglulustay lang ng pera ng bayan. Ganyan po siya kasamang Vice President. Masamang tao ang ating Vice Presidente. Hindi dapat tularan ang isang masamang tao na katulad ni Vice President Sara Duterte. No? So, ano pa? Even in her response to the articles of impeachment, he said Duterte has yet to offer a clear justification or at least an explanation as to how she is not guilty of the charges she faces. So walang explanation, puro lang denial. The prosecution team coined it as a general denial, explaining the vice president basically said that that's not true to each allegation. Kung i-deny mo, sabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat wala siya nung sapagkat, Bukoy said. So puro lang denial pero walang explanation kung bakit. Yan po ang ginawa ni VP Sara Duterte. Darkest fear, correct ka dyan, Ma'am Admin Rich. Salamat po, darkest fear. Yan. Okay. And, okay. Kimwell Diaz, gusto ko may impeachment trial. Sarap manood sa mga ipakitang ebidensya sa dalawang panig. Correct, di ba? Maganda talaga may impeachment trial para kung wala siyang kasalanan, malinis niya ang pangalan niya. Kaso nga, may kasalanan siya kaya ayaw niya. Diba? Yan lang yan mga kaibigan eh. Ang umaayaw sa impeachment trial ay talagang merong kasalanan. Diba? Duterte's forum shopping. In its 37-page reply to Duterte's answer ad cautelam, the House Prosecution Panel asked the impeachment court to reject her request for dismissal, arguing that she engaged in forum shopping. Forum shopping is defined as initiating multiple proceedings with the same cause to improve the chances of a favorable ruling. The answer ad cautelam is shopping for a friendlier forum which can hopefully accord relief that respondent has not obtained from her pending Supreme Court petition. The reply read. Yan. So, ang sagot po ni BP Sara instead na bloodbath, instead na sagutin ng bonggang-bongga with datas, ang sagot po ni BP Sara ay i-dismiss daw. I-dismiss daw yung impeachment. Oh, grabe mga kaibigan, talagang ayaw niya ng accountability. Kasi alam kasi niya mga kaibigan na siya ay may kasalanan. Yan lang yan eh. Kung wala siyang kasalanan, mga kaibigan, go na go siya dyan. Kaso may kasalanan talaga siya eh, di ba? Okay. A sign of no defense. Bukoy explained that Duterte's answer is only a sign of no defense. Hindi niya kayang depensa ng sarili niya kasi wala naman siyang ididepensa eh. Kasi nga may kasalanan siya eh. Bukoy explained that Duterte's answer is only a sign of no defense. If she had any defense, she said it would have been based on facts and not technicalities. Correct. Kasi kung meron kang defense, kung meron kang isasagot, bakit yung technicalities yung binanatan mo? Dapat ipaliwanag mo ng bonggang-bongga na hindi, ganito yan ang nangyari. O, yung confidential funds, ganito ang nangyari. Ganito, ganyan, o ganito. Diba? Ipaliwanag ng bonggang-bongga. Pero malinaw na malinaw pa po sa sikat ng araw na talagang wala pong maipaliwanag si VP Sara Duterte dahil alam po niya, malinaw na nilustay niya ang pera sa kawalang kapararakang bagay. At wala po talaga ni isang ebidensya na ang pera ay ginamit niya sa tama. Kundi nilustay lang talaga, mga kaibigan. Yun ang katotohanan, nilustay niya ang pera. Ginamit niya sa kung saan-saan. Diba? So, if she had any defense, he said, it would have been based on facts and not technicalities. Correct! Kung may depensa ka, kung alam mo kung paano depensahan ang sarili mo, bakit yung mga abogado mo, yung technicalities, yun ang binanatan? Diba? Given these arguments, the prosecution said there has
There should be no other course but to proceed to trial. If the Senate votes on Duterte's motion to dismiss and approves it, Bukoy said there is nothing they could do to stop it, as the decision rests with the senator judges. However, he said they may elevate the matter to the Supreme Court if it comes to that. Yan. Yes, kung talagang gawin na ng mga senator judges na i-dismiss nila ang impeachment, pwedeng dalhin yan ng House, ng prosecution, no? Pwede nilang dalhin sa Supreme Court at sasama pa ang mga tao, no? Tayo mga simpleng mamamayan, pupunta din tayo sa Supreme Court at ating ilalaban yan na hindi po pwedeng basta i-dismiss yan nang hindi na dinidinig ang trial. Hindi pwedeng basta na lang nila i-dismiss yan nang walang trial. Di ba mga kaibigan? Hindi tayo papayag dyan. Isa tayo sa lalaban dyan hanggang sa huli, hanggang sa patak ng ating dugo. Isa tayo sa pupunta sa Supreme Court at ilalaban natin yan mga kaibigan. Hindi pwedeng basta-basta nila papatayin ng impeachment na yan. Ipaglalaban natin yan hanggang sa huli, patak ng ating dugo. Diba? So, sabi dito, given these arguments, the prosecution said there should be no other course but to proceed to trial. Yan. So, if this, yan nga ba, still, Bukoy expressed hope it won't reach that point, saying the prosecution continues to trust the impeachment process and in the senator judges to uphold their oath and constitutional duty to try the case. The House prosecution beat the deadline on Friday, filing a reply that not only challenged Duterte's motion to dismiss but also took apart her defense to each article of impeachment. No? So mga kaibigan, kung sakaling talagang patayin ng Senado itong impeachment, ganyan talaga mangyari, mga kaibigan. Iba-ibang mga grupo pupunta sa Supreme Court at itataas natin yan, no? Iaapila natin yan, iba-ibang mga grupo, dahil hindi po papayag yung mga nagsampa ng mga impeachment cases, ng mga impeachment complaint na yan, ng mga iba-ibang sektor ng lipunan, hindi po papayag na basta-basta na lang inilang dismiss without the trial, dahil yan po ay unconstitutional. Hindi po ganyan ang sinasabi sa Constitution. Ang sabi po sa Constitution, kapag na-impeach ang si Sara Duterte ng 1/3 of the lawmakers sa House of the Representative, dapat forthwith mag-trial kaagad. Once na matanggap ng Senado ang verified articles of impeachment, ay dapat forthwith trial agad-agad. Pero hindi po ginawa ni Senate President Jesus Cordero dahil po sa kanyang mga pag-dribble-dribble, mga kaibigan, na impeachment na yan, at siya po ay merong inaalagaan na kanyang karera. Ayaw niya sigurong matanggal, mga kaibigan, sa pagiging Senate President. Kaya po niya ginawa yan. Pero mga kaibigan, hindi po yan palalampasin ng taong bayan. Dahil hindi po tayo papayag na ang Vice Presidente ay basta-basta na lang na makawala dito sa kanyang ginawa, mga kaibigan. Hindi po tayo papayag na hindi niya pagbabayaran at hindi po tayo papayag na walang trial na mangyayari by hook or by crook. May mangyayaring trial. Hindi papayag ang sambayan ng Pilipino na basta na lang tayong niluloko itong Vice Presidente na ito. Diba? Okay. So, yan mga kaibigan, no? Ang answer ad cotelam ni Sara Duterte ay hindi totoong depensa kundi isang paraan lang ng pag-iwas. Imbes na sagutin ang issue, pinili ng defense na questionin ang proseso. Patunay na ang kanyang tugon ay hindi depensa at pag-deny sa mga issue, kundi palusot at pag-iwas. Diba? Palusot at pag-iwas. Hindi naman kasi, wala naman kasi siyang defense eh. Hindi niya kayang depensa ng sarili niya dahil alam naman niya na wala siyang idedepensa. Dahil alam naman niya na wala siyang reason na mailalatag kasi may kasalanan naman talaga siya. Diba? Okay. Duterte's defense, Sara's 3 arguments in responding to the impeachment case. Yan.
So number one, claim number one, the House violated constitutional 1-year ban. So ito mga kaibigan, isa ito sa sagot ni Sara Duterte instead na sagutin yung katanungan tungkol sa kanyang confidential funds. Ang ginawa po ni Sara Duterte ay kinwestiyon yung 1-year rule ban daw, no? Na nag-violate daw ang House of the Representative. Na sinabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ay wala pong violation dito ang House of the Representative. Sabi ko nga, there's no such thing as 1-year ban dahil wala pong nai-refer kahit isang impeachment complaint. Wala pong nai-refer. Ang nai-refer lang po at na-verify ay yung pang-apat. No? So there's no such thing as overlapping or there's no such thing as number 1, number 2 impeachment complaint na na-verified. Wala pong ganun. Dahil sabi ko nga po mga kaibigan, merong isinampa, no? Yung mga nagsampa ng kaso, nagsampa ng complaint, number 1, and impeachment number 2, impeachment complaint number 3. Pero hanggang doon lang. Hindi po yun ni-refer. Hindi po yun nakarating sa opisina ng Secretary General. Hindi po yun nakarating sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Hindi po yun na-refer. Hindi po yun na-verify. As in, wala po. Walang aksyon na ginawa doon. Kaya wala po. There's no such thing as 1-year ban. Hindi po nangangailangan 1-year ban dito. No? Dahil wala pong nalalabag na pag-overlap ng mga impeachment, ng mga verified impeachment. There's no such thing po. No? So, eto po yung pang number 4, no? Ang nangyari, ginawa ng mga kongresista, mga kaibigan, kinonsolidate nila yung impeachment complaint number 1, number 2, and number 3, kinonsolidate nila at namili sila doon ng articles of impeachment at nag-come up po sila sa 7 articles of impeachment na nakita nila na mayroong mga matitibay na ebidensya at yun po yung kanilang pinag-usapan at pinirmahan po ng 1/3 ng mga kongresista. At anong sabi mga kaibigan sa batas? Kapag 1/3 ng mga kongresista ay nag-agree at pumirma, mga kaibigan, ibig sabihin, automatically impeach na ang Vice Presidente. Hindi na kailangan yung magkakaroon pa sila ng trial dyan sa House of the Representative. Hindi na kailangan yan. Automatic na yun na impeach na ang Vice Presidente. Ganun po ang nangyari. No? So, wala po ditong unconstitutional na sinasabi ng mga abogado o ng kampo ni VP Sara Duterte. Ito po ay mga kanilang ginagawa ay para questionin yung technicalities dahil wala po silang maisagot, no, tungkol sa kung saan, kung bakit at kung ano ang ginawa ni VP Sara Duterte sa pera, sa confidential funds. Wala po silang maisagot, kaya ang sinagot na lang po nila ay ang pagkukwestiyon na kung unconstitutional ba itong impeachment, verified impeachment na dinala ng House of the Representatives sa Senado. Diyan po sila nag-focus sa mga technicalities kasi wala nga po silang maisagot dahil mismo ang mga abogado ni VP Sara Duterte ay hirap na hirap. Hindi rin po nila alam kung paano nila poprotektahan o kung paano nila sasagutin ang mga katanungan dahil alam naman po nila na may kasalanan talaga yung kanilang kliyente. Alam nila yan mga kaibigan eh. Hindi naman mga bobo yung mga lawyers na yan eh. Magagaling yung mga lawyer ni VP Sara Duterte. Alam nila yan mga kaibigan na hindi nila kakayanin na i-depensa si VP Sara Duterte pagdating sa mga ebidensya. Kaya dito na lang nila tina-target sa mga technicalities. Dito na lang sila nagpo-focus sa mga technicalities kasi alam ng mga lawyer na yan na hindi nila kayang depensahan si VP Sara Duterte pagdating sa mga facts, sa mga datas dahil alam nila na mali talaga ang ginawa ng Vice Presidente. Real talk lang tayo dito mga kaibigan, real talk lang tayo. Alam na mga lawyers na ito ni VP Sara Duterte, matatalino yan guys, matatalino yung mga lawyers na yan ni VP Sara Duterte. So alam nila yan
na hindi nila kayang depensahan si VP Sara Duterte gamit ang mga datas. Kaya dito na lang sila, tatargetin nila ang mga technicalities. Yan ang katotohanan, no? So, number 2. Eto mga kaibigan, claim number 2, that there are no ultimate facts stated in complaint. Yan. Yan yung sinabi there are no ultimate facts stated in complaint. Yan. Duterte also claimed that the impeachment complaint lacked a statement of ultimate facts, claiming the House failed to sufficiently substantiate its charges. Oh, talaga ba? So, ano yung sinasabi ni na Mercado na pinakita pa nga yung 9 envelopes, 'di ba? Na naglalaman ng 50,000. 'Di ba? Bribery ang ginawa mo. At hindi lang si Mercado 3, 4 sila ang nagsabi, umamin na nagbabribe ka. Isa yan sa articles of impeachment. So, totoo yun, di ba? Nagbabribe ka. Paano mo sasabihin na walang facts? Samantalang mismo umamin sila at may ebidensya, pinakita pa ang sobre. Di ba? At paano mo rin sasabihin na walang ebidensya? Mismo ang DPSG mo, mismo yung mga SDO mo ang nagsasabi na wala silang alam tungkol sa confidential funds mo. Ang ginawa mo daw ay pinag-withdraw mo lang daw silang ng pera pagkatapos inutusan mo sila na ibigay sa BPSG mo. So wala silang alam. So doon pa lang facts na yun, di ba? Ano pa? Ayan ang daming mga almost 2,000 na mga receipts na kung saan sina Mary Grace Piato, sina Kokoy Villamin at napakarami pa na mga iba-ibang mga pangalan na hindi mo nga maipakita kung sino yung mga real name yan, kung sino-sino mga tao yan. Yan pa lang facts na yan, di ba? Isang malaking ebidensya na wala kang maipakita. So ano sinasabi ni VP Sara na wala daw facts? Kita mo naman mga kaibigan, kung inyong nasubaybayan ang hearing sa good governance, kitang-kita doon na napakaraming mga facts, mga datas na ipresenta na kung saan ipinapakita doon sa mga ebidensya na talagang maraming anomalya. Yang si VP Sara Duterte. Ano yung masasabi mo? Yung mga military, yung mga military, umamin sila. Kasi 'di ba sinasabi ng DepEd under Sara Duterte na ano 'yun? Nagkaroon daw ng youth summit. Youth summit at gumastos daw ng milyon-milyon ang DepEd para sa youth summit. Ang mga bata nagpakain daw ng 3,000 na mga bata. Pagkatapos anong sabi ngayon ng tatlong military? Anong sabi? Wala daw natanggap ang AFP. Ang Armed Forces of the Philippines ay wala daw natanggap kahit piso sa kay VP Sara Duterte. Ano 'yun? Di ba facts 'yun? Paano mo mapapaliwanag 'yun? Tatlo 'yun tatlong military officer umamin na hindi sila nakatanggap kahit 5 kay VP Sara Duterte. Ano yung sinasabi na kesyo nagbayad daw yung DepEd nagbayad daw ng 16 million ba yun para sa Youth Summit? Pagkatapos dininay ngayon ng tatlong AFP officials. Saan ka maniniwala? Mas maniniwala ako dun sa tatlong AFP officials kaysa VP Sara Duterte. Kasi si VP Sara Duterte, meron siyang history ng pagkasinungaling. Samantalang yung tatlong AFP officials, bakit sila magsisinungaling? Kung sasabihin nila na hindi sila nakatanggap ng piso, kahit pisong duling, wala silang natanggap. Dahil yung ginawa nila ay pera ng AFP ang ginamit. Diba?
napakaraming mga matitibay na mga ebidensya na talagang may anomalya ang ginawa ng departamento ni Sara Duterte. O, ano pa? Yung 16 million sa rental ng safe house, 16 million. Oh. Saan ka nakakita? Rental safe house, 16 million. My God! Sabi nga nung yung ongoing pa yung hearing sa good governance. Ano yan? Pwede ka nang bumili ng property sa 16 million. Oh. 'Di ba? Kaya itong si VP Sara Duterte, gusto lang niya makalusot ngayon. Kaya kita mo dito sa kanyang sagot, puro ang sagot niya puro technicalities, no? Kanyang kine-question ang technicalities. Ayan number 3, claim number 3. Impeachment lapses with end of 19th Congress. So, ito, argumento 'yon ng kampo ni VP Sara Duterte. Kesyo, ang impeachment daw ay maglalapse na daw at the end of the 19th Congress. So wala na daw jurisdiction sa 20th Congress. Anong sabi ng mga eksperto dito sa impeachment? There's no such thing as maglalapse na impeachment dahil hindi naman yan legislative work. Ang impeachment ay hindi legislative work yan na maglalapse. Hindi yan isang bill na halimbawa kapag hindi na ipasa sa 19th Congress ay pagdating sa 20th Congress mag-uumpisa siya sa zero, mag-uumpisa na naman sa start. Hindi ganun. Ang impeachment, hindi siya ganun dahil hindi yan legislative work. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ay maglalaps yan, ay wala ng jurisdiction ang 20th Congress. Diba? Yan yun, mga kababayan. Diba? Oo. Pero yan po ang kini-question, no? Ginagamit yan ng kampo ni VP Sara Duterte. Kini-question nila ang impeachment na to para i-dismiss. Kasi nga, hindi nga nila kayang sagutin. Dahil alam nila, may kasalanan talaga ang kliyente nila. Diba? Yan. So, did the Senate indirectly aid Duterte's case? Duterte's defense explicitly invoked the Senate's own recent decision to return the articles of impeachment to the House of Representatives as part of her defense. She argued that there is no basis of the issuance of summons if the Senate no longer has the charges. Considering the articles of the impeachment were referred back to HOR, there should be no reason for the issuance of summons to compel the Vice President to answer the charges contained or in her response stated. Pero mga kaibigan, ano pong ng Congress ay matatalino po ang mga congressman, matatalino po ang mga prosecution, no? Yung mga prosecutors natin matatalino yan. Kaya nga ang ginawa nila ay kanila pong nagbigay po sila ng resolution at sinasabi nila na walang unconstitutional diyan sa impeachment na yan at nagawa nila yung dapat nilang gawin, so dapat na ituloy ang trial, no? Hindi po nila itinanggap, no? Hindi po nila tinanggap yung binalik na impeachment, hindi po nila tinanggap. Ang ginawa lang po nila ay verify po nila at sinertipikahan po nila na ito ay legitimate at walang nalalabag sa Constitution, no? So matalino po ang nasa prosecution, matatalino po ang mga kongresista. Alam nila na kapag tinanggap nila yan, ay the end na po yan ng impeachment ni Sara Duterte. At hindi po sila bobo para tanggapin yan. Kaya ang ginawa po nila ay sila po ay marami po sila po ay nag-come up sa isang resolution at sila po ay verify po nila yan at sinertify po nila na legit po yung impeachment
complaint na kanilang ipinadala sa Senate. Kaya walang basihan para tanggapin nila ito. No? Kaya mga kaibigan, hindi po dito makakatakas si VP Sara Duterte. Kahit anong gawin niyang pagtakas sa kanyang responsibility, mga kaibigan, na sumagot dito sa impeachment na to, hindi po niya yan matatakasan. Kahit ano pong gawin niya, hindi niya yan matatakasan. At hindi po tayo papayag, mga taong bayan, tayo mga common tao, hindi po tayo papayag na tatakasan niya ni VP Sara Duterte. Pagkatapos niyang lumustay ng milyon-milyong pera, pagkatapos niyang lustayin ng milyon-milyong pera at magpakasasa, ngayon, gusto niyang basta-basta na lang siya ay makatakas. Hindi po pwede yan, mga kaibigan. Hindi po pwede yan. Ipaglalaban natin yan. Diba? Yan ang katotohanan. Kahit papaulit-ulit na ipadismiss ng defense ang impeachment, according to the prosecution at lawyers, experts, hindi pwedeng i-dismiss ng Senate ang impeachment. Correct, no? Hindi maaari talaga, mga kaibigan, no? Hindi po maaari yan. Kahit pa ulit-ulit pa nilang ipadismiss yan, hindi po pwede yan. Impeachment court cannot dismiss articles of impeachment against Sara Duterte. Yan. The Senate sitting as an impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte, according to a member of the House Prosecution Panel. Batangas 2nd District Representative Jervil Luis said the 1987 Constitution mandates both a trial by the impeachment court and a decision on the articles of impeachment. She refuted Senate President Francis Escudero's position that if a motion to dismiss is raised, the impeachment court by a majority vote can dismiss the complaint against Duterte. The impeachment court cannot dismiss the articles of impeachment. The Constitution is clear. The function of the impeachment court is to try and to decide. Let us take note of the use of the word, and Luis said. Correct. Ang sabi sa Constitution, to try and to decide. Hindi sinabing to dismiss. Walang ganon. Unconstitutional po ang pagdi-dismiss ng impeachment na yan. Dapat itry muna nila, itry at desisyonan. Kung gusto nilang i-acquit nila. Yung iba kung gusto mag-convict, i-convict nila. Pero wag nilang i-dismiss dahil yan po ay unconstitutional. Diba? Trial on the merits is mandatory. Ample opportunity to present evidence must be given both of the prosecution and the defense. Then only then can the senator judges decide whether to convict or to acquit. When the Constitution does not provide, we should not provide, she added. At least 2 House leaders questioned Escudero's position. Bakit? Anong reason ninyong para i-dismiss or rejunk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw nyo bang marinig ang gustong marinig ng taong bayan? House Assistant Majority Leader Representative Ernesto Dionisio Jr. asked, dapat ba i-junk? Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. The Filipino people deserve to know what happened. House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonso Adyong also said. Mga kaibigan, kung pagbabasihan po natin ang sinasabi po ni VP Sara Duterte that the impeachment is junk. Basura daw po ang impeachment. Well, kung sinasabi mo na basura ang impeachment, hindi dapat i-go mo yan, di ba? Basura pala eh. Ibig sabihin, pag sinabi ni VP Sara Duterte na basura daw ang impeachment, ibig sabihin, walang basihan, walang ebidensya. I-go mo yan para mapahiya yung mga kongresista, para mapahiya yung mga tao na nagsasabi na ikaw ay nagnakaw. Para mapahiya lahat ng mga tao na nag-aakusa sa'yo na nagnakaw ka. I-go mo yung impeachment. Bakit ayaw mong i-go sa sinasabi ni VP Sara Duterte na basura daw? Sabi niya, basura daw yung impeachment. Impeachment complaint. Sabi niya is junk.
Basura lang daw. Wala daw kwenta yung impeachment. Wala palang kwenta basura pala Bakit 16 ang kinuha mong lawyers na